2 taon nang sarado ang Mount Apo sa mga nais umakyat dito. Ang dahilan, damakmak na basurang iniwan ng maraming irresponsableng mountain climbers. Nagpapasalamat na namin kung ano man po yung... Sa ikalawang pagkakataon, aakyatin namin ni Love ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas upang alamin kung may pagbabago na bang nangyari mula nang isara ang sagradong bundok. Sakop ng Mount Apo ang 3 lugar: Davao City, Davao del Sur at Kidapawan City sa North Cotabato. Kung susukatin ang paanan nito, mas malaki pa ang Mount Apo sa bansang Singapore. Marahil dahil na rin sa laki nito, kung kaya't hindi na nasubaybayan ang bilang ng mga taong walang disiplina sa pag-akyat. Sa tulong ng Philippine National Red Cross Search and Rescue Team ng Davao City, sinimulan ng The Probe Team ang pagbabalik sa Mount Apo. Hawak na dati, Love, sa kanan mo. Hindi biro ang pag-akyat na ito sa Mount Apo. Para sa katulad namin ni Jay na hindi naman tunay na mga mountaineer, aaminin kong mahirap ito para sa amin. Ito na lang konsolasyon mo. Makakita ng ganyang karaming puno. Lingid sa kaalaman ng marami, ang Mount Apo ay pinagkukunan din ng kuryente ng mga karatig pogs nito. Sa parteng ito matatanaw ang geothermal plant ng PNOC o Philippine National Oil Company. Taong 1988 nang madiskubre ng PNOC ang potensyal ng Mount Apo na makapagbigay kuryente sa pamamagitan ng geothermal energy. Sa 701 ektarya na ipinagkaloob ng DENR noong 1992 sa PNOC, 112 ektarya lang ang kailangan at kasalukuyang ginagamit upang paunlarin ang geothermal power nito. Ang geothermal energy ay nagmumula sa mainit na tubig sa ilalim ng lupa na bumubuga ng steam. Ang steam na ito ay ginagamit naman upang patakbuhin ng mga turbines na nagbibigay ng kuryente. Ayon sa PNOC, ang Pilipinas ay pumapangalawa sa Estados Unidos sa pagkakaroon ng malaking reserba ng geothermal energy. Sa kasalukuyan, ang planta sa Mount Apo ay nagbibigay ng halos 100 megawatts ng kuryente sa Mindanao. Hirap na may igsi ang mga binti. Naapektuhan din ang negosyo ng mga porters sa pagsasara ng Mount Apo. Sina Richard at Jolon na aming mga porters ay mahigit sa 5 taon na sa trabahong ito. Malaking tulong ba yun sa pamilya niyo? Oo, malaking tulong ko yun. Bakit? Kasi pag wala silang masahan, yung pera, hindi na lang ako kukuha, ibibigay ko na lang sa aking mga magulang. Nakakaipon ba kayo sa buong summer nung pagtatrabaho ninyo? Oo. Mga magkano naiipon niyo? Mga 2,000 Hindi na nga nila mabilang kung ilang beses na silang umakyat sa Mount Apo. At dahil mahina ang kita sa ngayon, konting tiis lang muna. Hinihintay na lang nila ang muling pagbubukas nito. Kung walang turista, hindi kami akyat. Nagagandahan ba kayo sa Apo? Ikaw? Naggandahan. Gano'ng kaganda siya sa'yo sa tingin mo? Parang ito na yata yung pinakamagandang bundok. Mahigit 5 oras na rin kaming naglalakad patungo sa Makadak kung saan kami matutulog. Sa hulihan, halos hindi ko na matanaw si Jay na unti-unti nang nababalot ng makapal na ulap. Pagdating ko sa campsite, isa-isang nagsulputan ng mga tents na parang kabute. Pagdapo ng dilim, damang-dama namin ang matinding lamig ng buong kapaligiran. Kasabay nito ay labis na pagkagutom, dala ng pagod. At kahit hilaw ang sinaing namin, halos walang natira ni katiting para sa insektong ito. Matulog na ako, pero sobrang lamig. Ewan ko lang kung magiging mahimbing ang tulog ko, no? At bukas may laban na naman kami sa pag-akyat. Good night, Ray. Jay.
Good morning. Ang sarap ng tulog namin, kaya lang, nagising ako ng mga tulog. Siyempre, labas ako tawag ng kalikasan. Kaya lang, gising na naman ngayong umaga. Ay, alam ko na ibig sabihin yan. Amoy, bebe. Amoy kilikili. Mamaya ako lalabas yung lechon kawali, chicken alfretada, bolognese. Bologna. Bolognese. 7, 8, first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pagkatapos mag-agahan, nagbanat-banat kami ng mga buto dahil bago man ang halian, dapat ay makarating na kami sa tuktok ng Mount Apo. Ito yung Mount Apo, pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas. Sinasabing 10,311 feet yung kanyang taas. Oo, at yan ho, ang aakyatin namin. Nakakatry, di ba? Naku! Ewan ko ba, bakit ito yung pinapagawa sa amin? Kaya mo, Nico. Bukod sa pag-develop sa geothermal power ng Mount Apo, isa rin sa mga responsibilidad ng PNOC ay ang reforestation sa ilang bahagi ng bundok na nasunog noong 1982 dahil sa El Nino. Simula noong 1992, mahigit sa 600 hektarya at halos 32 milyong piso na ang ginagastos ng PNOC sa proyektong ito. Pero ho puno ng tinikaran. Parte din ho ng aming kahit paano, konting kontribusyon. Talaakatin naman ho namin ang Mount Apo, makikita ng gulukan. Bakit ho tinikaran yung particular na puno na itinatanim sa Mount Apo? Well, kasi yung tinikaran, yan yung napili namin itanim kasi gawa ng yan yung endemic dito sa place. Kasi kung mag-i-introduce kami ng new species, for example, pines, mga Benguet pines o Mindoro pines, mawawala yung originality ng Mount Apo. Bulate pa, ha? Bulate. Opo. Masarap pa. Hindi, joke. Ano naman natin ka? Sana tumubo ka. Ilang oras na lang ang layo namin sa tuktok ng Mount Apo. Matarik ang bahaging ito ng bundok. At habang umaakyat kami ay kumakapal din ng mga ulap sa paligid namin. Bahok ka. Abay, bawo mo. Effortless. Kayang-kaya. Tingnan mo naman, hindi ako hinihingal. Manipis ang hangin sa taas at sa bawat hakbang paakyat sa tuktok, labis na pagod at hingal ang kapalit. Watch hip! Pagkatapos ho ng walang hanggang pagpapakapagod at pagpapawis para marating namin ang tuktok ng Mount Apo. Abay, nandito na ho kami ngayon. Ang pro team ho, nandito na sa tuktok ng Mount Apo! At ang sinasabi nilang 10,311 feet na taas ng Mount Apo, naabot na ho namin. Abot kamay na ho namin dito yung ulap. Sa tuktok ng Mount Apo, nakalimutan ko ang hirap at pagod na pinagdaanan ko para makarating dito. Ibang klaseng high ang nararamdaman ko. High talaga. Pero tila hindi pa sapat ang kagandahan ng Mount Apo para sa ibang umaakyat na rito. Taong 2000 ay punong-puno ng vandal ang mga bato sa Mount Apo.
Upang alisin ang mga ito, sinimentohan ng PNOC at ng local government ng Kidapawan City ang mga bato. Maganda yung intention. Kaya lang, yung pagkakagawa, hindi naman ako nasa posisyon para magkomentaryo. Kaya lang, sa naayon sa pangangalaga sa kalikasan, kailangan kung ano yung andun lang, hindi na natin dadagdagan. Kung ang bato ay sinulatan, dapat tanggalin yung sulat. Sa pagiging concern nila sa bundok. Sa personal na opinyon ni Cyrus, may iba pang paraan ng pagtanggal sa mga vandal at ito'y sa paggamit ng paint remover. Ginawa na namin yan dati nung World Red Cross Day. Nagdala kami ng mga paint remover para tanggalin yung mga pintura na naisulat doon sa mga bato. Kaya lang, sa kulang ng taong gagawa, hindi naabot lahat yung mga sulat na dapat burahin. Ito dati, mayroon nakasulat na ditong graffiti. Tapos ang ginawa ng PNOC, sinementohan nila. Pero nung pagsemento, ngayong taon lang siguro to, kasi 2002, may bago na namang nag-vandal dito sa batong ito. Jonathan! Aba, si Jonathan nakarating dito. Jonathan Laranjo. Hindi ka na nahiya, ah. Dapat hindi magsusulat ng mga ganyan. Wala naman kayo makukuha sa pagsusulat, eh. Dito, I love Papa siguro yan. Hindi niya binuo. Actually, hindi nagkulang yung PNOC at saka yung local government sa pangangalaga sa Mount Apo. Kaya lang, may mga tao talagang matitigas ang ulo. Mula sa tuktok ay pumunta kami sa boulders kung saan may lumalabas na sulfur. Patunay na ang Mount Apo ay isa lamang natutulog na bulkan. Nagpapakamatay talaga tayo, ano? Ang saya! Aray! Natutok pa yung pot ko. Ang lugar na ito ay matatanaw mula sa Davao City tuwing alas 7 at alas 8 ng umaga. Nakikita kaya nila kung gaano kalaki ang takot ko sa pagbaba dito? Pag nagkamali ka dito, Diyos ko, day, wala ka ng katawan. Sa boulders, walang tigil ang pagbuga ng sulfur na animoy ulap na rin. Yun nga lang, amoy bulok na itlog. 16th century ho nung huling pumutok ang Bundok Apo. Pero ngayon, isa na po siyang natutulog na bulkan. At para naman doon sa mga katutubong bagobo na naninirahan dito sa Mount Apo, sagrado ang lugar na ito dahil ito raw ang bunganga ng kanilang Diyos. Makalipas ang ilang minuto, kinailangan na naming bumalik sa tuktok. Delikado ang makapal na ulap at baka hindi na namin makita ang daan pabalik. Ikatlong araw na namin sa Mount Apo, sinimulan na namin ang pagbaba sa Lake Venado, ang huling campsite bago kami tuluyang makauwi. Ay, putek. Sa mga panahong ito ay ramdam na namin ang matinding pagod. Maging si Love, hindi na mapigilan ang pag-iyak. Yun ang maganda rin. Ang Lake Venado ay tinaguri ang Smoky Mountain ng Mount Apo dahil sa tambak na basurang nagkalat dito noon. Dahilan kung bakit isinira ang Mount Apo sa publiko. Sino yung greatest contributor nitong pagpapabaya? Siguro yung ibang climbers. Walang orientation sa ganitong klaseng activity. Akyat lang ng akyat. Yung mga basuran na iniiwan. Bawal na ang magtapo ng basura dito sa loob ng Apo. Kaya lang, walang nagbabantay. Alam mo naman tayong mga Pinoy, kung walang nagbabantay, walang may kasalanan. Positibo ang naging epekto ng pagsasara ng Mount Apo. Wala na ang mga nagkalat na basura sa Lake Venado. Ngunit hindi rito nagtatapos ang pakikibaka ng Mount Apo laban sa mga irresponsableng mountain climbers.
Sa tingin nyo ba kailangan pang i-extend yung pagsasara nito para mas lalo pang mapaganda yung Mount Apo? There's no definite time siguro, pero by this time, personally, I think kailangan i-extend yung closure ng Mount Apo kasi parang hindi pa ready yung place. Yung mga puno, bago pa lang. Kung paakit na naman, tapos aakit ng mga hundreds of climbers, parang expected, di ba, maaabuso siya ulit. Hindi lahat ng climbers may discipline sa sarili. So, hindi pa siya prepared. Ito ang responsableng climber. Kung ano yung inakyat mo sa bundok, yun din ang ipapaba mo. Lagi, ibiyaan. Akala ko din na makakita ng ganyan. Pero nakaka-frustrate na eto, parang nilinis muna to sa taas tapos binaba nga, hindi naman itinodo. Binagsak lang dito. Medyo marami. Hindi medyo, marami talaga. Nakakahinayang isipin na sa kabila ng kabutihang ibinibigay ng Mount Apo, tulad ng geothermal power at negosyo para sa mga taga rito, ay hindi pa rin ligtas ang sagradong bundok sa kamay ng mga irresponsableng umaakyat dito. Ang buhay ng Mount Apo ay karugtong ng ating buhay. Kung walang nagmamalasakit dito, mas mabuti pa ngang manatili itong sarado sa publiko. At sana'y wag mangyari na ang kalikasan ang maghiganti sa atin. Open your eyes. Dinasala ng Baylan na isang katutubong Bukidnon ang mga espiritong nakatira sa Mount Dulang-Dulang. Isa sa 17 tuktok na kabilang sa Mount Kitanglad Range ng Bukidnon. Ang Baylan ay itinuturing na spiritual leader ng mga katutubo sa pag-akyat namin ni Eliza sa sagradong bundok. Umiikot ang buhay ng mga katutubong Talaandig, Higaonon at Bukidnon sa paligid ng bundok. Dito nag-ugat ang kanilang ninuno at nananatiling sentro pa rin ng kanilang kultura. Batasan ang tawag sa ritual. Pagbibigay galang sa espiritong nandito ngayon. Kailangang malinis ang aming isipan bago umakyat sa Mount Dulang-Dulang. Nagbigay na raw ng pahintulot si Magbabaya, ang Diyos ng mga katutubo. Ang mamerang nasa mesa animoy isang tiket namin ni Bernadette para makatapak sa banal na bundok. Hamog ng umaga ang sumalubong sa araw ng aming pag-akyat. Ang bundok ay ipinangalan kay Apo Dulang-Dulang. Siya ang kauna-unahang nanirahan sa bundok na ito. Ang Dulang-Dulang ang kinikilalang isang sagradong lugar sa katutubo kasi kung nagsasamba sila, so nasa mataas na lugar, so sa kanila malapit sila sa Magbabaya. Patag pa ang aming dinaanan ni Bernadette. Di pa namin ramdam ang tirik ng araw o hapo ng katawan. 6 hanggang 8 oras ang lakad papunta sa unang campsite ng Mount Dulang-Dulang. Isa ang Mount Dulang-Dulang sa lugar na huling pinamumugaran ng endangered species na Philippine eagle. Masukal pa ang gubat kasi wala raw illegal logging dito. Ganito siyang pinapangalagaan ng 200 Kitanglad Tribal Guard volunteers na rumuronda sa buong bundok. In the case that yung mga tribal leader ay part na sila ng Protected Area Management Board. Then following their culture, mayroon silang tinatawag na tribal guards. Tribal guards. Ngayon, yung tribal guards, in order to give them authority to stop or seize, apprehend illegally sourced forest resources, dineputize ng DNR yan. Aakyat
Sinusukatan namin ang taas ng Mount Dulang-Dulang na may 9,639 feet. Pumapangalawa sa taas pagkatapos ng Mount Apo. May laki ng 47,000 na hektarya at protected area ang Mount Kitanglad Range dahil sa pagsatupad ng Republic Act 8978 noong taong 2000. Pagod na ako. Malayo pa kami. 28 barangay ang umaasa sa matatabang lupa nito. Nagsasaka sila sa gilid ng bundok. Makitid ang trail na aming tinatahak kasama ng mga mountaineers mula sa Mount Kitanglad Ecological Network. Malambot ang lupang tinapakan namin sa Mount Dulang-Dulang. Mayabong at berdeng halaman ang tumambad sa amin pagpasok namin sa gubat. Ang bahaging ito'y di na halos nasisikatan ng araw. Sabi nila 5-wheel drive daw to, 2 kamay, 2 paa, kasama puwet sa pagbaba. Ay, ako, hirap. Ganito yung paakyat ng peak ng Mount Dulang-Dulang. Matarik, tsaka napakataas. Wala pa daw to. Sa pagod nawala na ako sa trail. Ang daming bumagsak na puno na kailangang suungin. May 200 klase ng puno ang mahahanap sa loob ng gubat. Kung minsan dumaos-dos ako pababa dahil ugat na lang ang aking hinahawakan. Dinig man namin ang agos ng tubig, malayo pa kami sa campsite. Halos 5 oras na kami ni Eliza na naglalakad. Ibang ganda ang nakita at narinig ko sa Mount Dulang-Dulang. Mga punong di hamak na mas matanda pa sa akin at huni ng iba't ibang ibon. Walang kasing linaw ang tubig sa Mount Dulang-Dulang. Ganito raw ang Lalawan Falls na nakatago sa paanan ng bundok. Sa tabi nito ang aming unang campsite. Pumasok pa kami ni Bernadette sa loob ng gubat. Malalaking dahon ang naglaro sa aking mga mata. Mahigit 300 klase ng ferns ang meron sa bundok. Dumating na rin kami ni Eliza sa campsite pagkatapos ng 8 oras na lakad. Halos di na kami makahakbang. Ngunit napawi ito lahat nang nakita ko ang ganda ng Lalawan Falls. Pinapangalagaan ng mga mountaineers ang Mount Dulang-Dulang at ang buong Mount Kitanglad Range. Walang basura sa trail dahil na rin siguro wala pang 1,000 bisita ang umaakyat dito kada taon. Not just being a mountaineer siguro, no? Being a resident in Bukidnon, mahigit pa dyan ang importansya ng Dulang-Dulang sa amin. Because you see, ang Kitanglad Range, hindi lang ang Dulang-Dulang, because ang Dulang-Dulang is only a part of the Kitanglad Range, no? This is the vital watershed para sa Bukidnon at sa mga karatig puok. Ngunit 193,000 pesos lang ang budget ng DENR sa Mount Kitanglad Range kada taon. Napakaliit kung tutusin sa laki ng natural park. Kasali ito sa 10 priority sites na kailangang pangalagaan sa buong Pilipinas. Pinondohan ito ng World Bank sa loob ng 7 taon, pero magtatapos na ngayong taon. The challenge lies behind us is ngayong July 2002, wala na yung funding for coming from the World Bank. Ngunit kahit wala ng pondo mula sa World Bank, nagpupursigi ang komunidad makaipon ng pera para tuloy mapangalagaan ang Mount Kitanglad Range. Ngunit habang paakyat kami ni Bernadette, nakita namin ang malaking problema na ginagawang lupang pang-agrikultura ang mga gubat. Di rin sang-ayon ng grupong lumad ni Dato Vic Saway sa pamamahala ng Protected Area Management Board. So aming expectation sa management ng Protected Area Management Board at sa DNR na bigyan kami ng opportunity to define our management plan to the ancestral domain para sa pagsalubong ng system, madaling ayusin. But that opportunity was not given to us. Ang sabi namin is,
Kung hindi nyo kilalanin namin kultura, buhay namin yan eh. And we will not allow anybody to destroy our lives. We will really protect and promote this life. Oh, it's provided under the law that they are entitled for ancestral domain claim. We respect that one. Kasi ang lahat naman ng intensyon ng ancestral domain at saka protected area management is for the preservation and conservation of Mount Kitanglad Protected Area. Kumagat na ang dilim sa campsite. Sagad ang lamig hanggang buto. Nagpahinga na kami. Guantes ka? May bonnet ka? May jacket ka pa? Sarap ng forma. Kala nyo madali, no? Hindi. Pagod na kami. Gising na. Wake up. Time to go. Ayoko pa. Come on. Bihis na. Good morning. Dilim pa. Di pa nasisinaga ng araw ang campsite. Mas mahirap ngayon dahil puro paakyat ang gagawin namin para makaabot sa tuktok. Inimpake ko na ang aking backpack. $90 ang unang aakyatin namin. Ugat ang kakapitan at pagapang kaming uusad. Umpisa na ang assault sa peak. Matarik ang dinaanan namin. Masakit sa tuhod. Ngunit naisip ko na kahit ganito kahirap ay inaakyat ito ng mga katutubo para lamang magbigay respeto sa kanilang Diyos. Mahirap. Madali pa daw to. Hindi ko na ata kaya pero dapat kayanin. Yung mga kasamahan ko tumitigil sa baba dahil sa bagal ko. 1/4 pa lang ito nung aakyatin namin. Kumaga assault kami sa peak ng Mount Dulang-Dulang pero malayo pa. Pero kaya yan. Sisiw. Kahit mahirap ang aming pag-akyat ay umakit pa rin ang ganda ng Mount Dulang-Dulang. Naisip ko na ang liit ko kumpara sa kapangyarihan ng bundok. Kapangyarihang nagbigkis sa mga komunidad na nakapaligid dito. Malapit na raw. Si Eliza nandun pa kasi buhat-buhat pa na yung backpack niya. Ako, nahirapan na talaga ako sa tinulungan na ako ng porter. Tapos dito, parang gubat ng mga lumot. Kasi halos hindi naaarawan, so medyo basa-basa pa. Pati yung lupa na tinatapakan ko, basa rin. Tara. Gapang, hala, Elay, gapang. Sige. Gapang. Kaya mo yan, halika na. Pero minsan talagang babaliin ng bundok ang tatag ng iyong loob. Kunti na lang, oh. Kunti na lang. Huwag kami maiyak, maiyak na rin kami. Oo. Maiyak kami sa'yo. Kunti na lang. Sakit ang tubig ko. Hindi kaya yan. Gusto ko ng aeroplano. Walang aeroplano. All the mind. Ay, mamatay na ata ako sa tulang-tulang. Malapit na kami sa peak. Siguro mga 5% na lang. Saan ako kakapit? Ang hirap. Ang hirap-hirap. Ibang tuwa ang naramdaman namin ni Bernadette nang itapak namin ang pagod naming katawan sa tuktok ng unang pagkakataon. Naalala ko ang ritual na ibinigay sa amin ng mga katutubo. Pumayag nga si Magbabaya. Ay, nako. Kaya pula, wag na ng Diyon, oh.
Ang ganda ng view. Yan, pwede makitan yan, oh. Tulad yan. Yan, bunsa na yan. Kita mo yan. Congratulations! Congratulations! Salary, congrats! Congratulations sa amin. Nandito kami sa tuktok ng bundok ng Dulang-Dulang. Although, walang makita ngayon. Kasi, Ganda ng view. ang takpan siya ng ulap. Pero siguro bukas, ang ganda-ganda dito ng pag-akit ng araw. Ganda, oh. Ngayon, alam na namin pakiramdam ng nasa ulap. Tinakpan ng ulap ang ibang tuktok sa Mount Kitanglad Range. Mabilis bumalot ang gabi sa bundok. Ninamnam ko ang natitirang tanaw ng Mount Dulang-Dulang. Naisip ko, once in a lifetime yung pag-akyat sa Mount Dulang-Dulang. At alam ko hindi ko na ulit ito magagawa ulit, yung pag-akyat dito. Tapos nakita ko yung mga puno na mas matanda pa sa akin. Nakita ko yung mga halaman na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Parang ang lapit-lapit mo sa Diyos, na ang taas-taas mo. Tapos ang lapit-lapit ng bituin, ng araw. At yun yung naisip mo na worth it yung pag-akyat mo ng dulang-dulang. Yung sinasabi ng mga mountaineer na kaya sila umaakit ng bundok ay dahil it's out there, hindi lang pala yun yung bundok lang. Kasama pala dun yung kultura, yung mga tao, yung mga katutubo, lahat pala yun. At yun yung experience ng pag-akyat ng bundok na hindi ko makakalimutan. Tinahina ng Mount Dulang-Dulang ang buhay ng mga lumad sa paanan nito. Nakita namin kung paano nila ito pinapahalagahan para maipasa sa susunod na henerasyon. Kanlungan ang turing nila sa kanilang mga bundok. Tagapagbigay buhay mula pa sa kanilang mga ninuno. Nararapat lamang na tayo mismo mga bumibisitay, pahalagahan ang natitira sa kanilang minanang tahanan. Ito ang unang bumati sa amin sa daan papuntang Mount Pulag. Tila niluluwa ng mga bato ang tubig na dumaraan sa kanila. Ito ang Ambuklao Dam. Ang tubig na ito ay nagmumula pa sa puso ng Pulag, nagsisilbing dugo at buhay ng bundok na aming pupuntahan. Tumuloy ang grupo namin ni Robert sa Protected Areas Office sa Ambangeg. Lahat ng bisita sa Mount Pulag ay kailangan dumaan dito para makinig sa briefing ng Park Superintendent. But of course, regardless of our schedule, we usually stay here 24 hours a day just to cater to the visitors. Actually, we have some visitors there already in the park. Maraming guidelines na kailangan sundin ng mga hikers. At dito ko lang nalaman na may sariling tawag ang mga locals sa trail na aakyatin namin. Kami mag-traffic ng trash. One which is regarded by the backpackers as the killer trail. This is the trail. So, maraming sumusukod dyan. So, I hope you have prepared yourself, you have your pre-climb or nag-jogging muna kayo. Sabi ko sa sarili ko na di na ako aakyat ng bundok pagkatapos ng Mount Apo. Pero nandito na naman ako ngayon, kinakabahan sa hirap na maaari naming maranasan. Dumating kami sa Kabayan, ang magiging jump-off point sa Akiki Trail. Dito may binisita kaming kuweba, ang Opdas Mass Burial Cave. Tinatayang may edad na mula 500 hanggang 1,000 taon na ang mga bungo dito. Sa kabuuan ng Kabayan, marami pang matatagpuan ng mga lumang libingan at mummy sa iba't ibang kuweba. Marahil ang mga kaluluwa ng mga ninunong ito ay umakyat na sa mapayapang bundok ng Pulag. Di biro ang pag-akyat ng bundok. Isang major climb ang Mount Pulag.
kaya't minabuti naming magpahinga sa kabayan at umpisahan ng pag-akyat sa susunod na araw. Okay. May medisina na for today. Maaga kaming nagising. Hinanda ang mga gamit at katawan para sa 3 araw naming lakbay tungo sa Mount Pulag. 1990 pa ako umakyat ng bundok, ngunit ngayon ko lang maakyat ang Pulag. Kung tutusin, ang mga litratong nakita ko noon nakuha sa Mount Pulag ang nag-udyok sa akin umakyat ng mga bundok at sumali sa UP Mountaineers. Killer route daw? Yikes! Ay, takot! Sa dami ng mga lugar na naakyat ko, masasabi ko na walang bundok na madaling akyatin. Lalo akong nangamba na mas mapapatunayan ito ng akyat namin sa Pulag. Bilang support group, sumama sa amin ang isang grupo ng UP Mountaineers. Sila ang tutulong sa amin sa pag-akyat ng bundok. Lahat ng pumupunta sa Mount Pulag ay kinakailangan ding magsama ng guide mula sa Mount Pulag Indigenous Tour Guides Association. Sila ang nagsisilbing tagapangalaga ng bundok. At dito sa Akiki Junction kami nagkita ng guide namin na si Sunny at iba pa niyang kasamahan. Mabagal kami nag-umpisa. Sinasanay ang katawan sa tuloy-tuloy na pag-akyat at sa aming mabibigat na pasanin. Malamig pa ang hangin at di pa mataas ang sikat ng araw. Isang gubat ng Paluchina ang aming nadaanan. Dito pa lang, kitang-kita na namin ang ganda ng Pulag. Sa taas ng 9,587 feet, ang tuktok ng Mount Pulag ang pinakamataas na bundok sa Luzon. Pumapangatlo namang pinakamataas sa buong Pilipinas. Ang Akiki Trail ay di lamang para sa mga hikers. Ginagamit ito ng mga taong naninirahan sa paligid ng bundok. Araw-araw nila itong dinadaanan. Nagsisilbing tulay ng katutubong buhay sa kabihasnan. Sa paligid ng Mount Pulag National Park, naninirahan ang 4 na grupo ng katutubo. Ang mga Ibaloy, Kangkanay, Karaw at Kalanguya. Karaniwan nilang kabuhayan ay ang pagtanim ng mga gulay. Isa ito sa nagiging problema ng isang national park. Ang ibang residente ay nagkakaingin para makatanim ng mga gulay. Di naman mapagbawalan ng parke dahil ito na rin ang kanilang pangunahing pamumuhay. Napakalaki. Ang Mount Pulog ay idineklarang National Park noong 1987. Ngunit noong 1997, ibinilik ang kanyang tradisyonal na pangalan, Mount Pulag, at idineklarang protected area sa ilalim ng National Integrated Protected Areas System o NIPAS Act. Alpha 1, Alpha 2. Naisipan ng park management na magbuo ng mga volunteers bilang park rangers at guides na mangangalaga ng bundok. Ito na rin ang isa nilang solusyon para mapalayo ang ilang residente sa mga gawaing makakasira sa kalikasan. Ang guide namin na si Sunny ay isang Kalanguya. Bata pa lamang siya ay naakyat na niya ang bundok ng Pulag. Ngayon, aktibo na niyang pinoprotektahan ang kanilang lugar. Bilang guide, ano yung trabaho mo? Bali kami ang, hindi lang pagka-guide, bali ang ginagawa pa namin, paglilinis sa park. Kasi may activity kami na tuwing mag-guide kami, maglilinis sa surroundings ng park. Kung sakaling may naiwan na basura. Para mapanatiling malinis ang park. Malinis na ang Pulag, ah. Malinis talaga ba? Kaya importante sa kanila. Namatay na kasama namin, dito sila nakatira. Dito sila pumupunta. Kasi nga itong Pulag talagang malinis at saka peaceful. Kaya dito sila nakatira. Ang bundok ay parte ng kanilang tulay sa sinasabi nilang kabilang buhay. Si Kabunyan, ang kanilang Panginoon, ay naninirahan sa bundok. At mga bundok upang protektahan ito. Robert, halika, tingnan mo. Habang paakyat kami ng bundok, may natagpuan kaming libingan na puno ng mga bungo. Pingan din sa... Oo. Ang ganda, no? So, inayos na yan, ano?
Isang dosena. Ano kang ganyan? Ganda. Ito ang Ilog Edet. Dito pinawi namin ang aming nanunuyong lalamunan. Ang tubig na ito ay mula pa sa taas ng bundok, mula sa isang parte ng Mount Pulag, ang Mossy Forest. Sinasabi na ang tubig mula sa Mount Pulag ay dumadaloy papuntang Agno River, sa kabuuan ng Luzon at hanggang Maynila. Ito rin ang tubig na dumadaan sa Ambuclao Dam. 1951, itinayo ang Ambuclao Dam dito sa Benguet. Iniipon ng dam ang tubig ng Agno River. Nagtayo rin ng hydroelectric power plant sa tabi nito para gamitin ang lakas ng tubig sa paggawa ng kuryente. Ngunit matagal nang hindi gumagana ang planta. Di na raw makagawa ng kuryente dahil sa siltation o naipong lupa sa dam. Di nagtagal, ang lawa ng Ambuclao ay naging fish pond para sa mga taga rito. Ganun pa man, nais pa ring magtayo ng isang dam ang gobyerno. Bukod sa dalawang di gumaganang dams, ang Ambuclao at Binga, ang San Roque Dam sa Pangasinan ay isa sa magiging pinakamalaking dam sa Asya. Ngunit tinututulan ng pagtayo ng San Roque Dam ng mga katutubong maapektuhan nito. Pag nakumpleto na ang San Roque Dam, tinatayang may higit na 2,000 kabahayan ang lulubog sa pag-ipon ng tubig. Ang kuryenteng magagawa mula sa dam ay mapupunta muli sa Luzon grid at magbibigay ng enerhiya sa mga syudad ng Luzon at hindi sa mga lugar na promotekta sa pinanggagalingan ng tubig at nagsakripiso upang magawa ang dam na ito. Mula dito sa Ilog Edet, nagmumula ang lakas ng Agno River. Ang tubig na dumadaloy ay siyang dugo at buhay ng Mount Pulag.